nag-pop up sa akin yung yung video ni Buswaki. Shoutout kay Buswaki. Ano pala mga buddy, patay na pala si Kuya Jonathan. So hindi ko rin nabalitaan mga buddy, hindi ko alam kung nabalitaan nyo iba sa mga iba mga buddy o napanood na kay Buswaki. Kasi ako ngayon mga buddy, ngayon ko lang napanood, ngayon ko lang din nalaman na wala na pala siya. So yun mga buddy, panoorin natin yung video ni Buswaki kasi habang nag-scroll ako kanina nag-pop up siya. So yun mga buddy, para at least may idea din po kayo at magkaroon din po kayo ng impormasyon. Kung ako personally talaga mga buddy, hindi ko alam na pumanaw na pala siya. At sa mga nagtatanong po sa akin kung kamusta si Kuya Jonathan, wala na rin po kasi akong balita hanggang ito nag-pop up nga sa akin yung video ni Buswaki na yun, sabay-sabay po natin panoorin mga buddy. So tignan natin kung ano yung nangyari. Pero ganoon pa man, kiramay po kay Kuya Jonathan kasi may loko sa akin dati, di ba? Niloloko niya ako dati na pag namatay siya, ako yung una niyang pupuntahan kasi nga manghihingi siya ng pera. So akin naman mga buddy, hindi naman ako naniniwala sa ganun. Pero syempre bilang di ba, naging part din si Kuya Jonathan sa atin. So nandun pa rin, hindi naman may iwasan bilang tao na may kalungkutan. Pero ganoon pa man, sa kabila nun mga buddy, sa ganung kalagayan niya kasi hindi naman sa mas mabuti, pero at least nakapagpahinga na siya at naibsan na yung sakit na kanyang nararamdaman. So yan, sabay-sabay po natin panoorin yung video ni Buswaki. Shout out sa inyo Buswaki. Hindi ko rin nabalitaan kasi kaya Ate Jen wala din. Hindi ko rin wala ring vlog. So ang last na vlog kasi mga buddy, yung napanood ko yung dinala siya sa tala. Yung puputulin, yung pagkakalam ko puputulin yung dalawang paa niya. Actually nakapagkwentuhan pa kami dito ni Kuya Renji eh. So panoorin natin mga buddy. So habang inaayos ko tong sakyan. Ayan mga buddy, Jonathan pumanaw na. Actually itong mga buddy ay 4 days ago pa pala. 4 days ago, ngayon lang nag-pop up sa akin. Tapos check natin mga buddy, 4 days ago siya. Yan. Kayo naway nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan. So, medyo malungkot na balita po ang aking ipaparating sa inyo, no? Yung music video po kay Buswaki yun mga buddy, hindi ko po hindi ko po tawag dun nilagay. So kay Buswaki po yun, kumbaga background music po niya. At kung gusto niyo po ng mas malinaw na video, panoorin niyo po yung yung video ni Buswaki 4 days ago po. And para at least po mas malinaw po yung yung panonood niyo sa akin po, kasi gusto ko lang din malaman na kasabay kayo mga buddy na mapanood natin kung ano yung nangyari. Ganun pa man, tapos na ito mga buddy, 4 days ago pa. Makikita nyo naman dyan sa ating thumbnail na si Jonathan, kahit kailan hindi na po natin makikita na sa po natin. Dahil si Jonathan ay namayapa na. Forward ko lang mga buddy. Sa ating barangay hanggat walang tunay na Ito kompormisyon. na po. Para Mahigit na po sa 1 linggo siyang shoutout kay Buswaki. At mahigit na po sa 1 linggo siyang namayapa. Alam naman natin yun noon pa. 1 linggo mga buddy, bali 4 days ago to. So 1 linggo, bagong taon. So hindi na siya inabutan ng Pasko, kumbaga mga buddy, hindi na siya nagpasko. Kasi 4 days ago na to mga buddy, tapos nakaraang linggo pa daw sabi niya. So parang ganun mga buddy, hindi na siya umabot sa Pasko. Kaya lang, hindi ko po kagad nabanggit at nai-announce sa inyo sapagkat yun po yung bilid ng mga taga Bausi dito sa ating barangay hanggat walang tunay na konformisyon. Tama naman mga buddy. Kasi nung mga nakaraan, mga higit 1 linggo na o magto 2 weeks na, 2 weeks na ay nasa critical na kondisyon si Jonathan. Yes, at napanood natin lahat yung mga buddy. Sa na talagang hindi na po siya nakarecover doon sa kanyang sakit. Batay sa sinabi ng mga kinahukulan,
ay isinagawa naman yung karapat-dapat at nararapat na pakikitungo sa paggamot sa kay Jonathan. Subalit, dumating sa punto na huli na po yung lahat. Nakikita naman po natin sa mga nakaraan nating videos, nakikita nyo po siguro na talaga namang ang sitwasyon ni Jonathan ay papunta na talaga sa twilight zone, no? Twilight Zone. Ito lang boss ha. Papunta na talaga sa twilight zone, no? At talagang matibay din naman yung buhay ni Jonathan dahil sa kabila ng lahat, tumagal pa siya ng ilang buwan Kaya nga, diba? bago siya umalis sa mundong ibabaw. Ito po ay malungkot na balita para doon sa mga tao na naawa sa kay Jonathan, na kahit papaano ay makikitaan po natin ng pagmamalasakit kay Jonathan, no? Sila yung mga tao na nalulungkot doon sa naging sitwasyon at kalagayan ni Jonathan. Dahil nga nakikita naman natin na kung papaano na yung kaisa-isang kapatid niya na inaasahan niya na sana makikita niya ay hindi man lang nagpakita. Kaya ikaw, kapatid G.C. dito. Mariano, nais ko pong ipaabot sa iyo, sa iyong kaalaman, na ang iyong kapatid na si Jonathan ay patay na, namayapa na. Inantay pala yung kapatid Kung niya ikaw mga ay buddy. buhay, siguro, matibay naman ang iyong konsensya, okay lang sa iyo yun. Pero taga ng akin, hindi ko maisip na mayroon mga ganong klaseng tao na kayang tinisin yung kanyang magulang at ang kanyang kapatid sa ganong kalagayan at sa ganong sitwasyon. Talagang nakakaawa po yung kalagayan ni Jonathan at ni Nanay Marita. Pero sa isang banda, kung titignan natin, at least nakapagpahinga na po siya. Yeah. Kumbaga yung mga kalungkutan, mga paghihirap nila sa buhay, kung ano-ano pa man, mga kahirapan na kanilang naranasan na mag-ina o dinaranas na mag-ina, yun ay wala ng lahat sapagkat sila po ay namayapa na. So yan, DC. Bali, ano pala mga buddy, hinahanap pala ata nila yung kapatid o inintay. So hindi rin natin mahisisi mga buddy, baka wala rin kakayahan yung kapatid or hindi rin natin alam yung rason. Pero ganun pa pan, si Buswaki yung nakakaalam mga buddy kung bakit siya nakakapagsalita ng ganyan. Kasi siguro nakausap or whatever, hindi ko alam yung reason mga buddy, pero syempre kadugo kasi yun. Pero hindi rin natin alam yung sitwasyon ng kapatid kasi dati pa wala nang lumitaw mga buddy, pero sa kanila kasi may resources sila kasama ng barangay, kaya baka yun kaya nakakapagsalita si Buswaki ng ganun. So yun. Mariano, papanood ng video ito ay sana maalala mo na kahit paano hindi ka lumitaw sa mundong ito kung hindi dahil sa nanay mo. Ano-ano mang dahilan mo dyan, isa lang ang ibig sabihin noon, ikaw ay walang konsensya at masyadong matigas ang iyong kalooban. Doon naman po sa mga taong nabibisit, naiinis, nagagalit kay Jonathan, kung ano-anong mga masasakit na mga salita at mga binitiwan kay Jonathan noon nung siya ay nabubuhay pa dahil sa kanyang mga pananalita o kaya dahil sa kanyang style, kahit ano pa man ang inyong dahilan, siguro masaya na kayo dahil si Jonathan ay patay na.
Palagi niyong nilalait sa mga video natin si Jonathan, mga pagmumura, mga salita na halos hindi na po makain ng tao. Nababasa po natin yon sa ating komunikasyon. Yun ay hindi ko na lamang binibigyan ng pansin para hindi pa lumala yung sitwasyon. Ang tangi ko lang masasabi sa inyo, sana yung naranasan ni Jonathan at ni Aling Marita ay hindi nyo dadanasin. O kaya hindi dadanasin ng inyong mga kapatid, ng inyong mga magulang, o kaya ng inyong mga kamag-anak. Kasi kung mangyari po yun, doon nyo lang masabi siguro na kahit papaano tama po ang mga sinasabi ko. Basta ang sa isip ko lang lagi, nakakalugod sa paningin ng Panginoong Diyos yung tumulong sa kapwa, ang magbibigay sa kapwa, kaysa mga taong nanglalait sa kapwa. O kaya sa mga taong mga ginagawang hanap buhay ang paninira, panlalait sa kapwa. Kasi uso na ngayon yon, mga ka-walker. Pero kung isummarize mo lahat at intindihin, simple lang ang ibig sabihin noon. Ginagawa nilang hanap buhay ang paninira ng kapwa. Doon sila kumikita, mga kawan. Bakit ko nasasabing kumikita? Siyempre, nagkakaroon ng revenue yun eh. Tama man o mali yung iyong sinasabi doon sa kapwa mo na paninira, no? O dinidepensa mo man yung iyong sarili, isa pa rin yung kahantungan noon. Ginagawa pong anak buhay yun. Sana huwag magalit sa akin. Ang tinutukoy ko lang naman dito, itong mga nanonood sa atin. Dahil baka may ilan sa inyo na nanonood dito na baka may ganong pag-uugali at hindi alam, no? At hindi alam. Medyo naguluhan lang ako dun mga buddy kay Boss Waki. May ano kasi yun, may laman mga buddy yung sinabi niya. Sabi niya pinagkakakitaan daw yung mga nanlalait. Ibig sabihin, sa akin lang mga buddy medyo naguluhan lang kasi ko. Sabi niya kasi pinagkakakitaan yung panlalait sa kapwa. Ibig sabihin vlogger yun mga buddy, di ba? Kasi pinagkakakitaan may revenue sabi niya. Tapos sabi niya yung mga nanonood daw. Kung viewers ka, wala kang revenue. Parang ganun. Hindi, naguluhan lang ako mga buddy. Pero nakuha ko yung punto ni Boss Waki. Nakuha ko yung punto niya mga buddy. So yan, tuloy lang natin mga buddy. Kanyang anak po habang naayos ko to mga buddy, may sisilipin ako sa ilalim. Alam nyo ba na kahit gaano kalaki ang kikitain nyo dyan, mapupunta lang yan sa wala. Dahil kahit kailan hindi masisira yung nakasulat sa Biblia na ang gumagawa ng mabuti mag-aani ng mabuti. Yung gumagawa ng masama mag-aani din ng masama. So simple lang, in simple words, karma lang yan. May karmang mabuti at may karmang masama. Comment po kayo dyan kung mayroon kayong koreksyon sa mga sinasabi ko. Pero mga kawaki, balikan natin yung mga nakaraan. Past 1 week, nag-usap na kami ng mga kinaukulan. Sinabi sa akin na wag mo nang i-vlog, i-video yung tungkol sa nangyari kay Jonathan kasi dito sa barangay wala pa po talagang permission. Bagamat sinabi nila doon na si Jonathan nasa critical na condition kasi yun ang una nasa critical na condition po siya. At nung bandang huli ay binanggit na siya ay namayapa na, no? Hanggat walang dumating notice paper, no?
tinanggap ng barangay. Yun nga ang sabi sa akin, huwag mo nang ipa-vlog. Kaya pala mga buddy, hindi Kaya na naman natin tayo ay nabalitaan. nabanggit na ngayon sa inyo ay namayapa na po. Hmm. Siguro ang katanungan nyo, saan napunta yung bangkay ni Jonathan? Oo nga. Saan ba siya dinala? Bakit hindi dito binala sa barangay para ilibing dito katabi ng kanyang nanay? Kasi yun ang pangarap ni Jonathan na mailibing siya sa tabi ng kanyang nanay, Nanay niya. ni Aling Oo, Marita. No? Saan kaya nilibing? Kasi ganito po yun, nung tinurn over si Jonathan doon sa Mandaluyong Hospital, Sa Mandaluyong. ang lahat ng may mga pananagutan doon ako sa social welfare po yun. No? Sila na ang may control lahat At least doon. nasa maayos na kalagayan din Actually, siya. yung mga taga-pause dito sa barangay, wala na rin control doon sa kay Jonathan. Hindi nga kami basta makapagdalaw doon o kaya makapunta doon. Kasi ang buong control noon nasa kanila niyan. Kasi diniklara po yon doon na wala nang kamag-anak talaga si Jonathan. Kapag ka gano'n ang sitwasyon, automatic na ang hawak na noon yung mga taga-social welfare. Ibig sabihin, kung ano man mangyari sa pasyente, mabuhay man siya o mamayapa, sila nang magde-decide doon. So, base sa pagkakaalam ko, ang labi ni Jonathan o yung kanyang bangkay ay kinremate po yun. Kinremate. Ayan. Sinuna. Skip pa lang boss ha. Nakremate pala si Kuya Jonathan. At yung kanyang tawag doon, Abo. siyempre, makiklim yun doon. Kung sakali na may lumutang na kamag-anak yan para kunin doon. Pero, yung pagkakaalam ko lang ha, kasi, kumbaga, hindi 100% na gano'n, depende yon. Pero isa lang sa malinaw dyan, kung sakali, halimbawa lang na si DC Mariano ay napanood niya yung video ito, pwede niyo pong puntahan doon sa Mandaluyong Hospital. Magtanong na po kayo doon kung sakali na pwede niyong kunin yung Abo. pinaka-abo ni Jonathan. Kung siya ay kinremate. Yan. Hindi pa Kasi sigurado. wala naman tayong masyadong makukuhang detalyado na informasyon tungkol dyan no? Na basta ang sabi lang, kinremate no? Yung iba pang mga informasyon doon, hindi na natin sila tanong ng isa-isa, no? Kasi siyempre umiiwas din yung mga iyon sa social media. Ayan. So, ayan, mga kawaki, yun ang mahalaga at naalaman nyo na bago si Jonathan na namayapa, no, siya ay dumaan muna sa matinding sitwasyon, nasa critical na kalagayan. Kapaglaban At talaga. isinagawa naman yung lahat na pwedeng gawin para siya ay ma-recover o kaya siya ay Gumaling. mabubuhay. May nagsasabi pa nga noon na kung ganyan daw ang kalagayan ni Jonathan ay mabuti pang mamayapa na lang siya para wala na yung sakit na kanyang naramdaman. At sa totoo lang, sa sitwasyon ni Jonathan, di ba, nakikita nyo na nabubulok o kaya naagnas na yung kanyang dalawang binti, May kapiraso ko akong video dyan, doon sa short video ko na yung talagang actual na kalagayan ng paa ni Jonathan, Doon sa short video ko doon sa Kawaki TV, panoorin nyo po. 1 minute lang po yun Panoorin nyo po yun. Pero meron pa rin tayong mga naka-file na video na talagang
maraming eksena na nakuna natin ng kamera, yung sitwasyon ng mga bintik at paa ni Jonathan. Okay mga buddy, kasi nakita nyo naman dati mga buddy, talagang lala na yung ano niya. Kasi nga puputulin na nga dapat yun mga buddy, yung dalawang paa niya. Kaya talagang malala na yung sitwasyon niya. Ayun. Doon, nung nandyan pa sa may Tala Hospital, no? Sa E. Rodriguez Hospital, nung nandyan pa siya, bago po siya ipinorward doon sa Mandaluyong Hospital, mga kawaki. Siguro kung sakali susubukan ko na i-upload yun, pero siyempre may mga restriction yun mga kawaki. So yun mga buddy, tapos na yung video ni Buswaki. At kaya pala mga buddy, hindi basta-basta hindi natin nalaman kasi nga hindi rin nila binag din, tsaka kasi mga buddy, risky din sa YouTube, kaya may mga ganong senaryo, hindi rin basta-basta baka ma-strike or kung ano pa man. So nag-ingat din sila. So yun, sa mga nagtatanong po sa akin kung kamusta si Kuya Jonathan, namayapa na po siya at nagpaalam na po siya at kumbaga napahinga. So yun po, naka-update lang tayo kay Buswaki. At sa gusto pong mapanood yung buong video, pwede nyo pong panoorin kay Buswaki. So yun po, at muli naibsan na yung sakit na naramdam ni Kuya Jonathan. So paalam mga buddy, bigyan ko lang po kayo ng update kasi ako man din ay nabigla lang din mga buddy. Paalam po.